Wala ka pa rin bang workbench at sa lapag ka pa rin nagtatrabaho? Sundan mo itong step-by-step guide kung paano gumawa ng foldable workbench. Mahalagang workbench or sawhorse kung tawagin sa ibang bansa, lalo na kung nagdi-DIY ka lang sa bahay. Mas practical ito kaysa permanent table kasi pwede mo siyang i-fold at itabi kapag katapos ka na magtrabaho. Sisimulan natin sa pagbabaklas ng paleta. Tapos kinat natin yung kahoy sa 32 inches para sa magiging legs ng workbench. Next, kumuha ka ng meter saw at ikat natin yung dulo ng bawat leg sa 12-degree angle. Diyan eksakto yung angle ng legs para maging stable ang workbench kapag ka nakatayo na. Ginawa ko ito sa lahat ng legs, total of 8 legs para sa dalawang workbench. Sa kabilang dulo naman ng kahoy, dalawang angle ang cut natin. Isang 12 degree sa isang 45 degree. Sa 45 degree cut, doon natin ikakabit yung hinge mamaya. Again, kinat ko ulit gamit ang meter saw. Dito gamit ang meter saw sa mga rip cut. Meron tayong isang leg ng paleta na nag-split. Imbis na itapon, ni-repair na lang natin. Nag-drill tayo ng pocket hole tapos in-screw natin para siguradong matibay. After that, in-install na natin yung hinge doon sa 45 degree cut na ginawa natin kanina. Then sundan mo na lang yung video kung paano siya binuo step by step. Dito mag-cut tayo na magiging top board natin na may sukat na 8 inches by 50 inches. Gamit tayo ng table saw para mas efficient, pero pwede kang mag-circular saw if wala kang table saw. Ang social ng top board natin, di ba? Laminated pa. Pero hindi ko binili yan, hiningi ko lang yan dyan sa malapit na woodworking shop dito sa amin. Dalawang top board ang kailangan natin para sa dalawang working bench natin. Tapos yung sobrang piece, hahatiin natin sa apat para magamit ating additional brace sa legs mamaya. Ito yung brace, ang sukat niyan 2 inches by 42 inches. Then, connect na natin yung mga member. Sundan mo na lang yung video niya kung paano ko ginawa. Dito naglilinya ko as guide para sa screw. Pero di mo naman kailangan gawin yan. Gusto ko lang nakalinya para aesthetic kahit paano. Lagi tayo nagpa-pocket hole tuwing mag-i-screw tayo para hindi mag-crack yung kahoy. Mahalaga yan dahil sa ibang klase ng kahoy tulad ng pine wood. So paano naging 130 pesos lang ang cost nito? Kasi isang paleta lang ang ginamit ko para sa dalawang workbench na yan. Tapos yung laminated board, hindi ko lang dito sa woodworking shop na malapit sa amin. Diba nagkakaroon na tayo ng mga friends sa pag-DIY natin. Dito pinapakita ko na yung top board natin kusang bumababa siya. Mahalaga yan para yung position ng board ready lagi patungan. Dito nag-i-install tayo ng last piece member. Diyan tatama yung top board para mas stable. Dito ginagawa na natin yung para sa folding mechanism ng leg. Nag-decide ako gumamit ng flat bar kasi may sobra naman akong flat bar dito sa bahay. Saka para mas smooth ang pag-fold niya kasi bakal. Sa kahoy kasi medyo may friction. Dito ginamit ko pala yung stick screw, tapos pinutol ko na lang siya. Yung dulo niyan, imbis na lagyan ko ng nut, i-welding ko na lang siya, tutunawin ko na lang yung dulo para maging permanent na siya dyan. Dito medyo maluwag pa, kaya ang gagawin ko dyan, i-welding ko ulit para mag-melt ulit siya, matunaw, lumiit. After nyan, medyo masikip na siya dyan. Dito naglagay ako ng pako para magiging stopper niya. Yung stopper na yan para yung flat bar pag bumaba hindi dire-diretso mag-slide down. Itong workbench pala nito, pwede mo rin siyang gawing lamesa, especially sa outdoor. Lalagyan mo lang siya ng tabla, so meron kang dalawang workbench, lalagyan mo ng tabla, and pwede mo na siyang gamitin sa labas. And foldable siya, no? Napakalaking bagay kung ang area mo is hindi naman ganun kalaki, especially kung may terrace ka, hindi ganun kalaki. Kung may natutunan ka, subscribe ka na din at i-share mo para makatulong tayo sa iba.